Quarter 4, Aralin 3, Florante at Laura, Saknong una hanggang 68, Kahulugan ng tekstong biswal na saknong una hanggang 68, Tayutay. Mga kasanayan. Nasusuri ang mga detalye ng tekstong pampanitikan para sa kritikal na pag-unawa. Natutukoy ang mahalagang elemento, tauhan, tagpuan, banghay at tunggalian at detalye sa Florante at Laura. Naipaliliwanag ang banghay, gaya ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari, paguyugto ng pangyayari, pagkakahanay ng mga pangyayari, at pagbabalik-tanaw sa mga pangyayari. Mensahe, pahiwatig, at kaisipan sa Florante at Laura. Naiuugnay ang mahalagang kaisipan ng Florante at Laura batay sa sariling pananaw, moral, katangian at karanasan ng tao. Nasusuri ang mahalagang pangyayari ng teksto batay sa konteksto ng panahon, sosyo-kultural, lunan at may akda. Nasusuri ang mga elementong panlingwistika sa Florante at Laura na ipapahayag ang sariling saloobin, pananaw at damdamin tungkol sa ilang napapanahong issue kaugnay ng issue tinalakay sa akda. Nasusuri ang mga tekstong biswal na makikita sa Florante at Laura na ipaliliwanag ang kahulugan ng tekstong biswal gaya ng alegorya sa Florante at Laura, puno ng higera, mabangis na hayop, gubat na mapanglaw at kasuotan ng mga piling tauhan sa obra maestrang Florante at Laura. Naiuugnay ang mga elemento ng tekstong biswal sa pag-unawa ng obra maestra. Bago tayo tumungo sa ating aralin ay magbalik-aral muna tayo. Punan ng salita. Punan ng salita ang salangguhit upang mabuo ang diwa ng talata. Piliin ang sagot sa kahon. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Panuto. Tukuyin ang tayutay na ginamit sa bawat bilang. Isulat sa salangguhit ang sagot. Una, ang kanyang sapatos ay parang baroto sa laki. Ang sagot ay pagmamalabis. Ikalawa, ang buhay ng Pangulo ay bukas na aklat sa mamamayan. Ang sagot ay metapora. Ikatlo, bigla siyang nawala na parang bula. Ang sagot ay simile. Ikaapat, nilamon ng daluyong ang mga kabahayan. Ang sagot ay personifikasyon. Ikalima, hoy, Pinoy ako. Ang sagot ay pagtawag. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin, tala salitaan. Piliin sa hanay B ang kasing kahulugan ng salitang nasa hanay A. At kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Buod ng Florante at Laura, Kabanata 1 hanggang 68, mula sa noypi.com.ph. Kay Celia, Buod. Nagbalik ang masaya at malulungkot na alaala ng lumipas na kahapon ni Balagtas at ng sinisintang si Celia. Mataimtim nitong inihahandog ang mga gunita sa pamagitan ng isang awit na bagaman matamis at malinamnam ang bawat salitang ipinapahayag, ay nagdala naman ng kabigatan sa kanyang pusong nagmamahal. Sa babasa nito, ayon sa may akda, ang Florante at Laura ay bagaman sa unang tingin ay bubot, sapagkat mura at hilaw ang balat, ngunit kung nanamnaming mabuti ang nilalaman, ay tiyak na masasarapan sa linamnam na malalasap. Itinagubilin na suriin muna ang akda bago ito pintasan at huwag tutulad kay Sigismundo na sa kakabago ng berso ay nauwi sa alat ang matamis sa tula. Kabanata 1, sa madilim na gubat, saknong 1 hanggang 7. Nagsimula ang kwento sa madilim, masukal at mapanglaw na kagubatan. Ito ay tinitirhan ng mga mababangis na hayop katulad ng serpiente, leon, tigre at marami pang iba. Sa kapalaran ng mga dahon ng mga puno at sa mga sangang buhol-buhol ay hindi na makapasok ang liwanag na nagmumula sa araw, dahilan kung bakit higit na mas madilim sa loob ng kagubatan. Kabanata 2, ang binata sa puno ng higera, saknong 8 hanggang 24. Sa isang malaking punong kahoy ng higera sa gitna ng kagubatan ay nakagapos si Florante. Nakatali ang mga kamay, paa at leeg nito. Sa kabila ng nararamdamang paghihirap ay naaninag pa rin sa kanyang muka ang angking kagandahan na may hahalin tulad kay Adonis. Kabanata 3, mga alaala ni Laura, saknong 25 hanggang 33.
Halos sumuko na ang puso ni Florante habang naguguni-guni niyang naroroon si Laura sa kandungan ni Conde Adolfo. Gayunpaman, handa niyang kayanin lahat ng dusang ipapataw sa kanya ng langit kung paminsan-minsan ay sumagi man lang sa puso ni Laura ang pag-alaala sa lumipas nilang pag-iibigan. Kabanata 4, Ang Pusong Sawi, Saknong 33 hanggang 54. Mula ulo hanggang paa ni Florante ay kita ang bangis ng kapighatian. Hindi lubos na maunawaan ng binata kung paano siya nagawang pagtaksila ni Laura, gayong labis naman niya itong minahal. Sa likod ng magandang itsura ng dalaga ay may mapaglilong nagtatago. Lalo pang nagdusa si Florante dahil naalala niya ang pag-aalaga sa kanya noon ng dalaga. Sa sobrang paghihinagpis ay nawalan ng malay si Florante at nahimatay. Kabanata 5, Panawagan kay Laura, Saknong 55 hanggang 68. Panay ang tawag ni Florante kay Laura dahil para sa binata, ang dalaga lamang ang tanging makakapawi ng kanyang kahirapan. Nais niyang muli siyang damitan nito katulad ng pagdadamit sa kanya noon sa tuwing may kalawang ang kanyang kasuotan. Mawawala ang sakit sa damdamin ni Florante kung makikita niya si Laura na nag-aalala para sa kanya. Patuloy sa pag-ungol si Florante, ngunit walang sinuman ang nakaririnig sa kanya. Pagproseso ng pag-unawa. Pangkat talakayan. Pangkat 1, suriin ang pangyayari sa Florante at Laura, saknong 1 hanggang 68, gamit ang elemento ng akda, tauhan, tagpuan, banghay, tunggalian. Pangkat 2, bigyang pagtalakay at paggusuri ang banghay na saknong 1 hanggang 68, batay sa istilong pampanitikang ginamit ni Francisco Balagtas sa kanyang awit na Florante at Laura, gaya ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari, pagguyugto ng mga pangyayari, pagkakahanay ng mga pangyayari, at pagbabalik tanaw sa mga pangyayari, mensahe, pahiwatig at kaisipan. Pangkatatlo, iugnay ang mahalagang kaisipan ng Florante at Laura batay sa sariling pananaw, moral, katangian at karanasan ng tao batay sa mga saknong 1 hanggang 68. Pangkat-apat, bigyang pag-usuri ang mahalagang pangyayari ng Florante at Laura, saknong 1 hanggang 68, batay sa konteksto ng panahon, sosyo-kultural, lunan at may akda, balikan ng talambuhay ni Francisco Balagtas at ang kalagayan ng panahong ito sa pagsusuri. Pangkat-5, bigyang pag-usuri ang mga elementong panlingwistika sa Florante at Laura, sukat, tugma, talinghaga at estilo. Magbigay ng mga halimbawang saknong upang ipakita ang mga tinukoy na elementong panlingwistika. Pangkat-6, ipaliwanag ang kahulugan ng tekstong biswal ng alegorya sa Florante at Laura. Puno ng higera, mga bangis na hayop, gubat na papanglaw at kausuotan ng mga piling tauhan sa obra maestrang Florante at Laura. At narito ang pamantayan sa pagmamarka. Pinatnubayang pagsasanay. Puna ng angkop na salita ang bawat patlang upang mabuo ang buod ng mga binasang saknong. Pumili ng tamang sagot sa loob ng kahon. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Paglalapat at pag-uugnay. Integrasyon. Ipahayag ang sariling saloobin, pananaw at damdamin tungkol sa ilang napapanahong isyu kaugnay ng isyong tinalakay sa akda. Narito ang pamantayan sa pagmamarka. Pabaong pagkatuto. Sulat refleksyon. Sumulat ng refleksyon batay sa ginawang pagtalakay sa isyong nakapaloob sa aralin. At narito ang rubrik sa pagmamarka. Pagninilay sa pagkatuto. Nilay hayag. Dugtungan ng mga pahayag batay sa iyong karanasan. Gabay nilay, pasulat. Isulat sa isang talata ang sagot sa mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang naging hamon o balakid sa iyong pagkatuto?
Ikalawa, ano ang nakatulong upang maunawaan ang aralin? At ikatlo, ano ang dapat ninyong gawin upang mapaunlad pa ang pagkatuto sa aralin? Pagsusulit. A. Piliin sa kahon ang kasing kahulugan ng salitang nakalimbag ng pahilig. Isulat sa tabi ng bilang ang sagot. B. Panuto. Isulat ang hinihingi sa bawat katanungan. At kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Gawaing pantahanan, takdang aralin. Basahin ang saknong 69 hanggang 172 ng Florante at Laura. Pag-aralan at suriin ang mga saknong batay sa tayutay na ginamit, istilong panlingwistika at mahalagang elemento nito. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi.